Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:07 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Mapina Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Bonta ang Western Visayas. Dali na Adlaw kita sang Miyerkules, Marso 18, 2026. Libuton Ako ang inyo kaupod, kasaysayan kalulura. ang inyo katukib, Hope Torichante, kag welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na tukibunta ang Western Visayas kag another day, no? Another topic, another guest ang aton nga makaupod. Sa siyensya at teknolohiya. Later mga kabiyanan, makaupod naton live via Zoom Tukibonta ang Western Visayas. ang LDRRMO Ang manguga sang MDRRMO Kulasi Antique ibaluon. in relation mga kabyanan sa ginpahamtang no nga sitas ukon ang Community Tsunami Alert Station no. Western Visayas. So pinaagi sa DOST FIVOX Dali na kag LGU Kulasi Antique natigayon nga mapahamtang ining sitas no para sa mga pumuluyo sang Kulasi Antique. agi sa siyensya at Nga abala importante nga may ara sang tsunami alert station no sa isa ka coastal community. And for the very first time mga kabyanan, sa rehiyon. ang Luon. tsunami evacuation plan no gilayon nga na aprubahan no. So ibaluon naton later with Sir Jomar or si Sir Jomer Carl Raba, isa man ka registered nurse kag LDRRMO no dira sa MDRRMO Kulasi. Kung ano balang best practices no sa LGU Kulasi nga abala gilayon no nga naaprubahan ining evacuation plan. Kaya again sa digman no sa MDRRMO and also sa DOST FIVOX first time ini nga natabo. Nga on the same day no nga ginubra ining evacuation plan naaprubahan man ini dayon. So perhaps no makuhaan ini sang ideya sa mga local government units, especially mga coastal municipalities. Agad nga makaibalo sila no kung anong mga dapat ubrahon para may ara man sila sang sitas, may ara man sila sang plano sa tion sang kasubong no nga kalamidad. Ang mga solusyon sa
So later makaupod naton si Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse kag katapo sang MDRRMO Colasi Antique. Subong nga adlaw mga kaabyanan, ginadumdum nato no ang Panay Guimaras and Romblon Victory Day. Ang kahilwayan no sang isla sang Panay Guimaras kag Romblon subong no 81st no 81 nga paghiwat sining Victory Day. And subong no nga adlaw no Marso 18 may ara sang ginhiwat nga programa or mga aktibidad no dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Gusto naton i-shout out no si Mr. Glenn Castañares, hepe sang Philippine Veterans Affairs Office Iloilo. Hi sir. And also si Ma'am Hatred Fermantes, ang Shrine Curator sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Kay nagatag sila sang tiyempo no sang nagligad nga episode sang Tukib para magpabalo sang mga aktibidad para sa 81st Victory Day. Gusto ba naton nga i-shout out no kay sa nagligad man nga episode sang Tukib prior sining Panay Victory Day subong nga adlaw, nakaupod man naton ang history professor sang University of the Philippines Visayas, si Dr. Ray Carlo Gonzales, nga nagatag sa aton sang ideya ano ba lang natabo no sadtong inaway pang kalibutan kag nga balagi na sa ulog sang isla sang Panay ining Victory Day. Ginpatpat niya sa aton no ang landing day sa Tigbawan, Iloilo, kag ginpatpat niya man sa aton ang natabo nga Battle of Balantang. That's why makasaysayan no ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine bangod man no sa Battle of Balantang kung sa diin ang aton nga 6th Military District o kon ang Panay Guerrilla Forces headed by then no Senator and lawyer and soldier no nga si General Macario Peralta. So subong nga adlaw no ang Radyo Pilipinas Iloilo naga-extend man no or nagaupod sa mga pumuluyong Ilonggo sa pagdumdum sining Victory Day sa isla sang Panay and also no sa isla sang Romblon and Guimaras. Kabay pa no nga mangin tion ini ang Victory Day not only no mag-upod sa aton pamilya but para dumdumon ang mga sakripisyo kag baganihan sa mga World War II veterans naton and syempre ang aton man nga mga post-war veterans. Actually kaina no sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine kalabanan sa mga nag-attend mga post-war veterans. May duwa kita ka klase sa mga veterano mga kaabyanan, ini ang mga post-war veterans and ang aton nga mga World War II veterans. So ang aton nga mga World War II veterans may ara kita anom sa isla sang Panay and kalabanan sa ila no mga centenarians na o kung mga ara na sa 100 years old and above. Meanwhile, no, ang ato naman nga mga post-war veterans, iniyang mga katapo sa ato nga mga Armed Forces of the Philippines nga nagretiro na, no. That's why we call them no mga post-war veterans. So saludo kita no sa aton nga mga veterano and kabay pa no ang aton nga uliing tubo mapadayon nila no ang ining nga mga lihok ang pagdumdum sa aton nga mga veterano. Philippine Standard Time, alas 10:15 sa aga. Before kita mga kaabyanan, no, mag-interview sa aton nga dinapit, i-check nato no ang pinaka-latest nga bulletin gikan sa aton nga DOST FIVOC sa aton nga padayon nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon. So sandig sa bulletin nga ginpagwa sini nga Marso 18 sang DOST FIVOC may duha ka volcanic earthquake nga nabalhag no sa makaligad nga 24 oras.
Kahapon, no, may nabalhag nga 434 tons nga sulfur dioxide ang DOST FIVOX. Rehiyon, libuton, tahibaluon, kasaysayan. And sa gihapon, no, ang iban pa nga parametro sa present sa gihapon, no, that includes ang ground deformation, Western Visayas, tag ang pagpagwa sang plume sa Bulkang Kanlaon. So, ang alert status sang Kanlaon nagapabilin sa alert level 2. So, wala ini nagnubo mga kaabyanan, wala man ini nagsaka, no? So, nag-maintain sa alert level 2 ang alert status sang Bulkang Kanlaon. pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tibon, halina. Philippine Standard Time, 10:17 sa aga. Sa aton nga pagbalik makaupod na naton. Tugibon, ang mangug. Si Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse, kagkatapos ang MDRRMO Kulasi. Ina sa may probinsya sang Antique, ato na nga ipatpaton. Ang ginpahamtang nga sitas, kaupod ang LGU Kulasi kag DOST FIVOX. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Subong nga Marso 18, kinadumdum kag ginasaulog sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag ang kalapit nga probinsya sang Romblon ang kahilwayan batok sa Hapon sang ikaduha nga inaway pangkalibutan ukon ang Panay Landing Day ukon Victory Day. Sang Disyembre 8, 1941, pila ka oras sa tapos nga bombahan sang Japan Imperial Army ang Pearl Harbor sa Hawaii, Estados Unidos. Ginatake man sang Hapon ang kolonya sang Amerika sa pungsod Pilipinas kag nagdaog. Naglawig sang kapin 4 ka tuig ang Japanese occupation sa Pilipinas. Sang Oktubre 20, 1944, nagbalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas kag personal nga ginpangunahan ang pagtabog sa mga Hapon. I shall return. Pinaagi sa Battle of Leyte. Ang ini nga hitabo nangin panugod naman sang madinalag-on nga kampanya kontra sa Hapon sa bilog nga Pilipinas halin 1944 tubtub 1945. Lakip na diri ang Battle of the Visayas. Sang Marso 18, 1945, ang 23,000 ka mga maisog nga miyembro sang Free Panay Guerrilla Forces nga ginapamunuan sang abogado kag sundalo nga si General Macario Peralta naglunsar sang final assault batok sa Hapon. Sa amuman nga adlaw nag-abot sa Tigbawan, Iloilo, ang American Liberation Forces nga magabulig hilway sa mga pumuluyong Pilipino kontra sa okupasyon sang Hapon sa isla sang Panay kag Guimaras sa Western Visayas kag Romblon sa Mimaropa. Ang landing sang 40th Infantry Division sang US Army sa Tigbawan sadto nga panahon ang rason agud magpatukod ang banwa sang Memorial Landmark sa Parara. Ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine naman sa syudad sang Iloilo ang ginpahuman bilang pagkilala sa baganihan sang 6th Military District sa idalom ni General Peralta. Inilang ang nagaisahanon nga military cemetery sa gwa sang Metro Manila. Sang 1989, nagpagwa sang Proclamation No. 430 si Anay Presidente Corazon Cuanco Aquino na nagadeklara sang March 18 kada tuig bilang Victory Day sa Panay kag Romblon. Nadala sa proklamasyon ang Guimaras Island bangod sang amo nga tion ang Guimaras kabahin sang probinsya sang Iloilo. Ang Victory Day hindi lang selebrasyon sang kahilwayan gikan sa masalimuot nga ikaduha nga inaway pangkalibutan, kundi isa man ka sincero nga pagdumdum sa baganihan sang mga sundalong Pilipino nga nangisog kag nag-usik sang ila kabuhi, hindi lang para sa ila kaugalingon kag ila pamilya, amuman sa katawhayan sa mga Ilonggo sa moderno nga panahon.
Philippine Standard Time, alas 10:21 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kaupod nyo sa gihapon si Hope Torrechante, kag sa siningat tinion, no? As promised, may makaupod kita nga isa ka espesyal nga bisita. Aton pagaistoryahan ining Community Tsunami Alerting Station o kun CTAS nga ginpahamtang no sa Banwasang Kulasi sa probinsya sang Antique. Para magadulong sa aton sang duga nga ihibalo kag impormasyon tuhoy sa ginpahamtang nga sita sa DOST Fivox kag LGU Kulasi, makaupod naton no ang MDRRMO Kulasi. And I believe no yara na sa aton nga piyak nga linya si Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse, and also LDRRMO1 sang MDRRMO Kulasi. Ang mamugar sa rehiyon, libuton tahibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 tukib. Patpaton naton sining adlaw mga kaabyanan diri sa programa Tukib ang importansya sa Community Tsunami Alerting Station. So makaupod naton si Sir Jomer Carl Raba. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, Hope. Good morning, everyone. Yes, good morning sir. Maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Yes. Sir, no, sandamlag lang, may gin-anunsyo ang LGU Kulasi na tuhoy ini no, sa pag-launch sining Community Tsunami Alerting Station. Ano bala buot silingon sini, no, Sir Jomer? Kag nga abala importante nga may ara sang sitas ang Banwasang Kulasi. Okay. Dahil good, ma'am. Sorry. Wala kita video. Yes, oo. Wait. I-request na to si Sir, no? Para nga kitaon gid no si Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse kag katapo no sang MDRRMO Kulasi sa probinsya sang Antique. Dako ini nga ano no nga kumbaga epektibo ini nga proyekto para sa aton nga mga pumuluyo dira sa probinsya sang Antique or sa Banwasang Kulasi kay isa ini ka coastal community. Siyensya kag teknolohiya. Okay. I'm having a technical ano, ma'am. Anyway, okay lang. Bisan wala kita video. So, with regards sa CTAS or the Community Tsunami Alerting System, bali amo ini ang isa ka post nga there's a siren that will be activated once there's a tsunami threat. It is a sort of public address informing the community that there's impending tsunami, ma'am. Mhm. Ano ka epektibo ang sa CTAS, sir, no? Nga abala kinahanglan gid no sang Banwasang Kulasi nga magka CTAS kita or Community Tsunami Alerting Station. Si Kulasi abi, ma'am, tsunami prone siya. Tungod actually hindi lang gid si Kulasi, dahil panay kay tungod nga Municipality of Kulasi, we have a 16 coastal barangay. So kung ano lang, kung may ara kita CTAS or the alerting system, dako ang chance nga pwede natin dako ang chance nga maka-survive kita sa tsunami effect. Especially kung per barangay may ara kita nga CTAS. Unfortunately, due to ano siya, very costly siya. Kasi amounting to almost 500,000 Wow. kung ang isa ka CTAS. Pero since nga medyo mahal siya, kung in kaso ang iban nga barangay, mabalik mga kita sa gihapon sa atong traditional way para sa church bell or tultog sa pag-inform sa mga tao during if there's impending tsunami.
Sir, no, na mention nimo ang balor sang sitas ngay ni, no. May we know kung pila ini ka bilog kag isa lang gid ini sa bilog nga banwa sang Kolasi. Yes, ma'am. Ang aton nga pilot barangay amo ang sentro poblasyon na Colase Antique, amo na ang ginubrahan naton sang plan. Pero since nga ang Colase, we have 44 barangays and may ara lang kita nga 30. Bali 16 ka coastal barangay kag 14 ka inundated barangays ang likop naton ligad para magkandak sang workshop with regards sa sitas. Mhm. Sir, na-mention nimo, no, 14 coastal barangays, no. Sila ining pinaka-vulnerable sa tsunami, no. So, if ever kay ti isa lang ang aton nga sitas, no, Sir Jomer, mabatian ayan nilang warning system or paanong coordination sini, no, sa iban pa nga mga coastal barangays considering nga ti sa poblasyon na hamtang ang aton nga alerting station. Yes, ma'am. We have 16 coastal barangay. And then we have 14 inundated barangay. Ang 14 inundated barangay amo ni ang madalasa man sa gyapon. Yes, oo. Worst case scenario sa tsunami. With regards man sa paano naton mapalabot sa iban nga barangay since nga isa lang ni sa municipality of Colase, prior to activation sang aton nga sitas, ma'am, or sang siren, syempre may ara kita nga mga bases kag while ongoing nga pag-activate naton sang siren, kay ang aton siren makover ya lang is 400 meters ang gapalibot lang. So tama siya ka hindi siya amo na ka broad ang iyang madangatan. Yes, oo. Still we're gonna use text blasting sa aton nga mga punong barangays. Okay, at least, no, maalerto sa gihapon ang aton nga mga nearby coastal communities, no, Yes, pananglit nga may ara gid man sang tsunami wala naton ginapangayo, no, but ginahandaan, no, sang LGU Colase ang sitas nga ini, Sir Jomer, initiative ini sang LGU or anong nangin participation sang aton nga DOST FIVOX dire? Okay. Through the leadership of our municipal Mayor, Honorable Joel Elo Mugdang, kag amo man gani ang way back 2018 sang pagsulod ko mismo sa LGU Colase, nakit-an ko na ang amuning problema. Kay si Colase, we have the water level monitoring situated sa Lipata Port, pero wala kita device or wala kita siren nga pwede makapa-alerto sa mga community ta. So we did request sa aton nga DOST FIVOX to have this sitas para nga at least may purpose ang water level monitoring sa Lipata Port kag may ara kita nga device nga maka-inform sa aton nga community. Sagin padala mo man, sir, no, nga laragway nakita naton diri ang inyo man nga preparations for the installation, no, sa nga sitas. Ano kalawig ini, sir, halin sa pag-conceptualize sang ideya nga kinahanglan naton magpahamtang sang sitas tubtob, no, nga mainagurahan ini dira sa may banwa sang Colase? Okay. It is a 5-day preparation, ma'am. Pero ang 5-day preparation, diri na siya, kumbaga nag-abot na ang team sa aton nga DOST FIVOX headed by Engineer Angelito Lanoza, ang ilang supervising science research specialist. Yes. Pero prior to that, we have a series of meetings through Zoom lang man para nga mahikutar kag ma-materialize ang amuning nga program sang FIVOX. May giniwat ka mo, sir, no, nga simulation exercise or drill, for example, after nga ma-install ining sitas naton para at least, no, may kumbaga ma-visualize sa mga pumuluyo ang alerting station nga ini? For now, ma'am, negative pa. Wala pa gid kita kakandak sang bisan pa bing simulation exercise with regards sa evacuation sang effects sang tsunami. But during the workshop sa aton nga 30 ka barangays nga gin-invite,
na ano na naton, napaintindi na naton sa aton nga mga punong barangays kung anong ila manginrolyo during the evacuation. Kag sa subong ang aton nga Indermo Kulasi nagaamat-amat na gid man kita kadto sa barangay para nga i-explain sa ila for as part of the information education campaign naton. So gina-bat-in na naton ang importansya sang sitas kag anong pwede naton nga himuon during the evacuation process. Sir, I wonder lang, no, may history ba kamo sang tsunami or may ara kamo sang history before no nga naghatag sang alert ang aton nga DOST FIVOX sang possibility of tsunami dira sa inyo nga lugar? Si Kulasi itself, so far wala man, ma'am. Pero 2013 after Yolanda, we have the tsunami threat nga nag-circulate which is na-alarma ang tanan. So bali ang isa sa ang isa sa rason nga nga ginhatagan man kita sang tsansa sang DOST FIVOX kay tungod ang first in Panay nga sitas coming from Aninii Antique. So si Aninii Antique amo na siya ang may history sang Tsunami. tsunami, which is the Lady Kaykay, January 25, 1948. 8.2 magnitude na siya, ma'am. Kagang iya nga epicenter sa Aninii, in between Aninii and Tobias Fournier. So, amo na nga dako nga bagay nga gin-consider sang aton nga FIVOX nga mabutangan diri sa norte nga bayan sang Antique. Yes, and this is a very proactive nga tikang, no, Sir Jomer, considering nga hindi na naton pagulaton nga magka-history pa or matabo pang tsunami antes kita no magpahamtang sang alerting station para sa aton nga mga pumuluyo. So dako nga bagay no nga gin-prioritize ini sang alkalde sang Kulasi Antique. So siguro sir no para matagan lang ideya ang aton nga mga pumuluyo, ano kadasig ayan sir nung pagpasa sang alert sa aton mga pumuluyo from DOST FIVOX? Okay. So, sano sa amon na istoryahan ni Sir Angelito Lanoza, kag base man sa pag-conduct sang workshop, more or less in less than 5 minutes, Wow. we can activate the alarm and disseminate the information to the community. So may gin-identify na kita sir nga mga evacuation areas dira sa LGU pananglit no nga may ara sang tsunami. When we say abi ma'am once nga tsunami abi ang ginaistoryahan naton, later part na siya nagasulod si evacuation area. Ang first nga ginapangita naton is gina-identify naton is the safe area. Yes, Kung sa diin blas ang ligtas na lugar. Kung magano. So may ara na kita identified nga safe area nga pwede pananglitan nga dira magstay ang aton nga mga constituents in times of tsunami. Do ano In every barangay man diri sa Kulasi, we have a evacuation center which is amo na ang gina-consider na naton ang ila nga mga multi-purpose covered gym. So amo na ang gina-consider naton nga evacuation center. Pero syempre prior to tsunami, bago kita mag-expect nga there's a tsunami, we should experience first a minimum of 6.5 magnitude. Kag dapat ang iya nga paghahalinan sina or ang iyang epicenter sa dagat magahalin. Yes. So para sa akon ang mga multi-purpose na gym, there's always a chance nga mag-collapse na siya. So therefore, pwede gid gyapon makapadulog kita into higher grounds. So in the event nga there's a impending tsunami, as per FIVOX, kung maggiho ang aton nga Negros and Sulu Trench, so most probably we have 28 minutes hasta nga mag-abot sa aton shoreline ang tsunami.
diri sa Kulasi. Mhm. And may mga na-identify na kita, sir, nga mga higher grounds per barangay B, for example, no, nga kadtuan sa aton nga mga pumuluyo, especially those, no, yung 16 coastal barangays gid naton nga pinaka-vulnerable in kaso, no, nga may tsunami. Yes, ma'am. We have already identified the higher grounds as well ang ilang nga pag mga route pa kadto sa safe area nila. Wow. Do ano kan kalayo ini, sir, sa aton nga baybayon? Makaya naton within 28 minutes makaya nila nga i-reach ang safe area. Okay. Kumbaga ang tanan nga coastal barangay pakadto sa high grounds kaya nila in 28 minutes. So amo lang na as always kay hindi magidna naton nga ma-perfect pero if mahatagan sang attention kag ma-maximize naton ang 28 minutes dako gid ang chance naton nga maka-survive kita sa tsunami threat. Yes, no. Kabay pa man dayon, no, ang aton nga mga pumuluyo aware, no, sa sining mga higher ground sa ilang nga mga lugar para nga kung pananglit, no, nga may ara sang tsunami, no, or may alerto sang tsunami sa ilang lugar, makakadto sila gilayon, no, sa sining nga mga lugar, no. Sir, ang isa sa mga feature, no, nga or nasulat dito, no, sa inyong post is ang kamo ang una, tama ba, no? Kamo ang una nga nakahuman sang tsunami evacuation plan nga napasar dayon on the same or on the very day, no, nga ginhiwat ini, no. So tell us more about this, no, Sir Jomer, ang ini nga plano. Yes, ma'am. Actually, we are very grateful Yes. as well as the team from the STV Volks. Kaya tungod, as per Sir Lanosa, first time in history nga siyang gahuyat sang mga amo sini nga may dala sila nga output signed by the local chief executive sa isa ka municipality nga nadala nila ang output pa balik sa ilang national office. So upod dira ang evacuation plan kag mismo ang mga ginpang set up nga mga signages is na kumpleto naton. Sir, ano ayan ang nangin rason, no, nga na-accomplish gilayon naton ang nasambit nga output, no, para mabalik man dayon or mapirmahan man dayon sang LGU and also, no, mabalik man sa central office ng DOST Vox. Siguro sa ano lang, ma'am. Para sa akon na syempre kung ara ang will naton nga i-comply kag ma-accomplish ang isa ka bagay, tanan nga mapangitaan naton sa paagi. Yes. So with the proper guidance coming from the team from FIVOLX, amo na nga nangin madinalag-on kag madasig ang aton nga pag-accomplish sang mga bagay-bagay nga ilang mga ginapangayo. Sir, I wonder lang, no, sino ayan ang mag-maintain sang aton nga CITAS, no, FIVOX bala o kon ang aton nga LGU? With regards ma'am, with regards sa aton nga maintenance, bululigan man sa gihapon pero as per stated sa aton nga memorandum of agreement, it is the responsibility of the DOST FIVOX ang pag-maintain sini. Anyway, wala man sila nagakapaso kay every semestral may nagapanaog man di sa ila para nga mag-check kag mag-maintain sang ilang mga projects nga ginbilin diri sa municipality of Kulasi. Kaupo na dira ang aton nga earthquake intensity meter kag ang aton water level monitoring. Sir, siling gani nila, no, wala man sang perfect nga technology, no. So there are moments nga tinagapalyaman, no, nga aton nga mga teknolohiya pananglit, sir, no, wala naton ginapangayo magpalya nga aton nga CITAS. Ano nga aton nga mangin alternatibo dira? Yes, ma'am. As always, we should have a contingency plan with regards sa mga bagay-bagay. Kag na-discuss na namon nga what if kung amone or amone. So with regards to power supply, CITAS is solar powered. Okay. Kag it has a
manual activation of the siren. So kung in kaso kay ang pag-activate abis ni ma'am sang sitas, pwede si National Office sang FIVOLS, pwede ako, pwede si Mayor, para nga paagi sa amon nga cellphone. So there's an application sa cellphone kag para nga ma-activate naton ang siren nga ni. So in the event nga hindi madiparahan, pero syempre daw ka imposible man, pero in the event lang, worst case scenario nga hindi maka-activate si Indermo Kulasi sang sitas. So since nga monitored sa aton nga DOST FIVOLS ang tanan nga mga gakalatabo with regards sa amo sina, so they can activate sang siren diri sa Kulasi paagi na lang sa ilaman nga system. Okay, no, at least naklaruhan kami, no, Sir Jomer, para mabalaan man sa mga pumuluyo, no, pananglit gid man nga magpalya, no, ang aton nga sitas, but of course ang aton nga pangamuyo diri is mangin operational siya kag kabay pa, no, nga hindi gid ya matabo ang tsunami sa isla sang Panay or sa pungsod Pilipinas for the protection, no, sang aton nga mga pumuluyo. Sir, no, as gapamuno man dira sa MDRRMO Kulasi, no, anong mga best practices nga pwede ayan i-emulate, no, or sundon sa aton nga mga MDRRMOs pa, no, dira sa probinsya sang Antique kag sa Western Visayas? Yes, ma'am. So aside siguro from poblasyon nga shoreline protection, which amo na ang ginumpisahan gid sa aton nga current nga municipal mayor, Honorable Joel Lumugdang. Yes. We are trying to complete the 17-kilometer shoreline protection sang Kulasi. Wow. So previously we've been granted almost 60 million for this shoreline protection project through Office of Civil Defense and the NDRMC or the National Disasters Reduction Management Council. So amo man na siguro sa pag pangita taman sang paagi kung paano naton ma-mitigate ang mga nakita naton or na-identify naton nga hazard diri sa aton nga banwa. And yes, right now para sa akon amo ni is another milestone for Kulasi having a sitas Yes. owned by the DOST FIVOLS. Yes. Actually ma'am, ang aton nga sitas nga ni is pang 16 siya. Pang 16 siyang sitas in the whole Philippines nga owned by the FIVOLS. Pero pang 103rd siya nga sitas in the whole Philippines. Wow. Kay tungod there are municipalities nga nag-purchase sang sitas nga LGU owned. Makonsider nila nga ila. Yes. Pero amo na gani, we are grateful sa DOST FIVOLS kitungod nga ginhatagan nila kita sang isa ka sitas nga for free. Kumbaga, kaya ila niya mo nga ginapabilin para sa aton. Sir, bago na ako nikaw, no, pangayuan sang imo man nga mensahe, no, para sa mga pumuluyo dira sa Banwa sang Kulasi sa probinsya sang Antique. Ano pa, sir, no, yung mga hazard aside sa tsunami, no? Ano pang mga hazard nga ginalantaw or ginahandaan gid, no, sa nga MDRRMO Kulasi sa inyo nga nga banwa, no, para nga masiguro nato, no, nga hilway sa katalagman ng aton nga mga pumuluyo. Si Kulasi abi ma'am yes, tsunami prone kami, storm surge. Pero ang amon gid nga permi nga ginatubang is ang typhoon gid. Typhoon and flooding. Since most of the area here in Kulasi catch basin siya. So every time there's a typhoon kag magadala ini sang severe nga nga pag-ulan, dira man dayon nagasulod ang aton nga pagbaha, in which sa subong amat-amat naman na naton nga
ginangitaan sa paagi kung paano na naton ma-mitigate ang amo na nga pagbinaha diri sa Kulasi. Siguro last na lang, no, Sir Jomer, ang imong mensahe, no, sa mga pumuluyo perhaps ang mapasalig sang MDRRMO Kulasi sa mga pumuluyo, no, sang Banwa. Okay, sa tanan nga sa tanan nga sa amon constituents sa bilog nga Banwa sang Kulasi, balaan nyo man nina nga ang aton nga opisina bukas 24/7 gid kag ready to serve. Yes. Kay tungod nga amo na ang aton nga direktiba kag amo gid na ang isa sa mahambal naton nga ginapadayaw ta. Kay tungod nga ang aton responses bisan pa paano ara gid kita sa mahambal naton nga maabtik. Siguro amo na ang mabiling ko lang gid is safety is everyone's responsibility. Yes. So amo na ang dapat maintindihan sa tanan. So we can achieve resiliency by capacitating ourselves and being equipped by knowledge. Siyempre, amo na ginambal naton nga ligtas ang may alam gid permi. Yes. So to all Kulasinyo, let's continue to keep Kulasi safe, adaptive and resilient municipality. Wow. So again, thank you very much kag yes ma'am. Amo lang na siguro ang akon mapabilin para sa ila. Wow, no? Thank you for reminding us, no, Sir Jomer. Kis akinanlan man abi kami i-remind, no, ang mga pumuluyo. I-remind nga ti hindi lang ya obligasyon, no, sang MDRRMO ang safety, no, sang mga pumuluyo, no, but it is a shared responsibility, no, so sa bulig sang MDRRMO, sang LGU, sang Office of the Civil Defense, no, kita man nga mga pumuluyo dapat naga-cooperate kag nakahibalo kung ano ang mga dapat obrahon antes, no, sa tion kag pagkatapos sang kalamidad. With that, Sir Jomer, madamo gid nga salamat sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa pagpatpat, no, sang sita, sang importansya sini, and of course, no, sa pag-remind sa mga pumuluyo sa ngamon man nga mga papel, no, sa tion sang kalamidad. Madamo gid nga salamat, Sir Jomer, kag maayong Thank you very aga much, sa ma'am. imo. Thank you very much. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Na batian mga kaabyanan si Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse, and also, no, ang LDRRMO sang MDRRMO Kulasi, no, nagatag sa aton sang tiyempo, no, despite holiday, amugid man na yan, no, ang aton nga mga rescuers, responders, MDRRMOs, mga ara sa civil defense, no, though 24 hours gid sila ya nga bukas, and bisan nga holiday, no, diri sa isla sang Panay, nagahatag gid sila ya sang tiyempo. At least subong, no, balaan na naton ano bala ang papel sang sita sukon ang community tsunami alerting station, especially for coastal communities like Kulasi. So, thank you very much, no, kay Sir Jomer Carl Raba sang Kulasi Antique. Thank you man, no, sa inyong proactive approach dira sa Kulasi. Kay finally, no, may sitas na ang Kulasi. And may mag-alerto na sa mga pumuluyo pananglit, no, nga may ara sa tsunami or mabaskog nga linog. Wala nato na ginapangayo again mga kaabyanan, pero kinahanglan naton mangin proactive, no, kinahanglan naton handaan ang mga kalamidad. Kag amo na gani, no, na-emphasize ni Sir Jomer nga dapat may alam ang mga pumuluyo. Knowledge is the key, no. Knowledge is also safety mga kaabyanan. Kung may ihibalo kamo, bisan kamo, no, kabalo kung ano obrahon antes sa tion kag pagkatapos ang kalamidad. So thank you, no, kay Sir Jomer Carl Raba, isa ka registered nurse kag LDRRMO sang MDRRMO Kulasi. Tukimunta ang Western Visayas. Dali na. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton naman nga istoryahan ang 81st Victory Day sang Panay. Kay kumadumduman, no, nakaupod naton diri sa Tukib, no, Tukimunta ang Western
ang history professor sa University of the Philippines Visayas. May gin mga pat-pat siya no nga mga punto sa aton mga sa ulog no sa Victory Day. So bantayan na naton mga kabyanan kay igapat-pat na naton na in a while no diri sa programa. Bantayan sa pagbalik sa tukib. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Philippine Standard Time 10:52 sa aga. Dali na, Sa sining tinion mga kabyanan no. dali na. Kuan anay naton sang update ang nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2026 sa syudad sang Pasig sa probinsya sang Iloilo. Dali na, Kaya kahapon lang mga kabyanan no. Ginhiwat ang opening ceremony ko sa diin. Nagtakop ini sa isa ka magarbo nga fireworks display. And sa karon no nagapadayon ang mga pahampang dira sa may syudad sang Pasig. So kuha naton sang report si Marian Grace Serenieta sang pinaka-latest dira sa Wibra Meet 2026. Yan maayong aga. Mayong aga sa imo, kag mayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sakto ina hopi no pagkatapos kahapon nga giniwat mo ang aton nga opening ceremonies para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Subong nga adlaw hopi no nag-start na ang pila sa mga hampang nato no sa regional meet kag ari gani kita hopi no sa may Chameleon Association Gymnasium sa barangay sa Bluebon, Pasig City. Kung sa diin subong hopi nga tinion no ginahiwat ang aton nga gymnastics. So kaina nag-umpisa ini hopi 8:30 AM ang aton nga aerobics gymnastics sa individual male elementary kang nagapadayon pa sa gihapon hopi ang aton man yang individual male elementary kaina pagsulod naton hopi no nasaksihan naton ang naging performance sang una dinhi no sang representante sang SDO Aklan nga si Ron Vince Azrael Benter para sa individual man elementary kag ang next nga nag-perform diri no sanday Liam Membredo kag ang iyaman nga upod no nga si Fritz Andy Sorilla gikan naman niya sa Schools Division Office of Antique and kaina hopi no nagpamangkot kita kiti kada SDO miara sang duha ka representative sa male kag sa women nga category. So kaina ta duha-duha ang nakita naton no nga performances sa kada SDO naton kag ginalauman naton hopi karon sa hapon naman niya hiwaton no ang iya naman niya no sang secondary nga level or ang ang aton nga mixed pair elementary miara man nga mixed pair secondary kag miara man kita nga aero dance no para sa elementary and secondary. So kaina hopi no nakita nato na pag-cheers ang pila ka mga manunudlo kag syempre no ang iban pagid nga mga delegates sa nanuhay-tuhay man nga SDO sa ilaya nga mga representative for our gymnastics hopi. Yan kamustang energy sa may syudad sang Pasig subong no kay may mga ginahiwat na nga mga pahampang dira sa syudad no. So kamusta maluya no full of energy. Kamusta ang mga atleta naton dira?
Yes, actually Hopi no habang yung kaina nagtakop no sa isa ka magkarbong fireworks display kagapo po no ang iniman nga opening ceremonies. I think Hopi na carry until now bangod wow. Grabe no ang pag-cheer sa aton nga mga estudyante. Actually kahapon Hopi no during the closing ceremonies nagapauli kita Hopi or nagalakap kita mo nabatian kita nga mga kabataan nga nagaba nga, this is the first time nga amo sini ang pag-welcome sa mga delegates naton sa regional meet. And I think Hopi no ang inaabala no nga kasadya nga ila nga nabatsagan gindala nila until today kiti subong Hopi start no sang iba naton nga games, although nga ti ang aton nga athletics nagumpisa na ya sang Friday or sang Sunday I mean no sa Villarreal Stadium sa Capiz, but ang iba naton Hopi no nga mga games subong pa lang mag-umpisa, so that's why nga full of energy no nagalibot kita subong Hopi sa aton nga mga playing venues diri sa syudad Sampasi inawal makadto kita no or padulong kita subong Hopi sa may City of Pasig Arena kung sa diin may ara man sa basketball game. So i-check naton later on no ang energy naman ya balaan naton Hopi no nga ang aton nga mga SDO do hindi giniini sila ya magpaperde. And by the way sa luot lang naton daog ang aton no nga SDO Iloilo ang Iloilo Giants sa aton man nga football elementary boys. Ang aton nga football elementary boys defending champion ini sa Wibraa kag silver medalist sa palarong pambansa 2025. So ang kontra nila kaina no sang SDO Iloilo represented by Barotac Nuevo Central Elementary School, ang SDO Pasig nga Pintados Bravehearts. Unfortunately Hopi no 18-0 gid ang score no sang siniman nga paghampang sang Barotac Nuevo Central Elementary School. So tingwaan man naton Hopi nga malabot no ang ilang coach para nga di maka-interview makita no sa preparations nila kay may another game ini sila sa March 20. Wow, no, grabe nga score ang record no sang mga kabataan naton dira sa may syudad sang Pasig yan, and grabe man ang standard nga ginset no sang Pasig City LGU sa opening ceremony. Ginabantayan nato no ang closing ceremony also, and syempre ang pagbid sang sa palarong pambansa no sa LGU. So kamusta dira yan? Yes, actually Hopi no kahapon ya anunsyo na ya ni Mayor Palmares ang pagbid sang Pasig City para sa aton yang palarong pambansa. Kiti ang next nga palarong pambansa sa Visayas sa 2028. So ang pattern abi diri Luzon, Visayas, and then before magagto sa Mindanao mabalik anay sa Luzon, and then Mindanao, and then balik naman sa Luzon, and then Visayas naman. So for this year no hiwaton ang aton nga palarong pambansa sa Agusan. So mabalik ini diri sa aton sa Visayas sa 2028. So ang bayagani no ni Mayor Palmares before ini siya mag-decide nga mag-bid no for palarong pambansa na inform niya ang DepEd. Kagkahapon Hopi no na interview man naton si Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo ang kag ginapasalig niya Hopi no nga dugangan sang swimming pool kiti isa man si Congressman Jojo ang sa nangin instrumento no sa pagtukod sang siniman nga sports complex sa Pasig City. So according sa iya hindi mauntat diri no ang pagbulig sang Oswag Ilonggo bangod nga ti patindugan pagid sang Olympic size kiti before ikaw mag-bid for palarong pambansa kinahanglan ni ara ikaw sa mga facility like for example sa sini nga Olympic size nga swimming pool. So according kay Mayor Palmares before mag-bid Hopi siguraduhon gid no nga tanan nga playing venues for palarong pambansa diri hiwaton sa Pasig City kag may enough nga facility ang Pasig City. So amo inasubong no ang ilang nga tinuwaan nga ang mga playing venues naton ibutang sa mga barangay in case nga sa aton gid man makadto no ang ini nga pag host ang palarong pambansa. Kahapon Hopi si PESC or Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio nagpahayag Hopi no sang iya man nga according gani sa iya before ikaw mabalano nga or before ikaw mangin host sang palarong pambansa you need 5 votes. So according sa iya may duha na nga votes nga na-secure no ang Pasig City sa PSC. So probably Hopi tingwaan pagid sa Pasig City nga di makuha pagid no ang votes. Wala lang kita kabalo kung sanday sino ini Hopi no naga-decide para nga daog ikaw sa palarong pambansa, but amo ini no kahapon din mention ni Chairman Pato Gregorio nga
sa PSA masigurado na nga suportaran gid ang Pasig City sa siniman nga bid for palarong pambansa. Wow, balantayan yan, no? Kag syempre, kung makita sang national ang pag-host sang Pasig City o even ang opening ceremony pa lang, no? Dumaganyat na sila sa bid, no? For the Palarong Pambansa 2028. So, dugangan lang nato ng mga detalye yan, no? Sa iban pa nga mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo gid nga salamat. Yan. Report gikan diri sa syudad sang Pasig para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Araganta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Na batian mga kaabyanan, si Marian Grace Serenieta naga-report live sa syudad sang Pasig sa nagapadayon nga Wivraa 2026. Madamo gid nga salamat kay Marian Grace Serenieta. Kag kabay pano nga mangin madinalagon ang sa pangkabilugan, no, ang Wivraa, not just in terms of sa opening or sa production, sa pahampang, no, but also sa security and safety sang aton nga mga coaches, athletes, no, and the chaperones dira sa Wivraa 2026. And subong pa lang gina-congratulate na naton ng LGU Pasig, no, sa pag-host sang Wivraa 2026. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok diri sa programa Tukib. May ipa-play pa kita tani no nga pahayagman, no, sang history professor tuhoy sa Panay Victory Day, no, but unfortunately wala na kita sang oras nga nabilin. So thank you sa inyo nga mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Madamo gid man nga salamat mga kaabyanan sa aton mga katuwang technical diri sa studio, si Sir Vermor Aventura kag sa transmitter Sir John Magallanes. Thank you kay Marian Grace Serenieta. Thank you man kay Sir Jomer Carl Raba, no, sang MDRRMO Colasi. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan ng inyong katukib, Hope Torichante kaginiang Tukib. Dali na, tukib ang taong Western Visayas.